All the highest praise, honor, thanksgiving, power, might, glory belong to Jesus. Sabi sa Lord, palapakan ang tungkulin ng Diyos. May gabi sa tungkulin ng Diyos o may gabi sa tagal sa kanato. Salamat sa tungkulin ng Diyos na ipabutan ni Matag na aron nga atong daigon, imayaon, pasalamatan at tungkulin ng Diyos. Amen. Hinawat nga atong i-focus doon na nagkasingkas sa mga pagdaig, pag-isipa, pag-imayan, pasalamat sa tungkulin ng Diyos. Kung sa pagsugod, mag-apat. Dali ko nagmimaw ng mga Diyos sa mga kalaan ng tag-iyas pinag-inibubad sa langit sa siyutan. Diyos ng Abraham, Diyos ng Isaac, Diyos ng Jacob, Diyos ng Prophet, Apostles, Diyos ng Israel, Diyos ng Son of God, sa ating Church. Hallelujah. May gabi mga sa Panginoon, salamat o Diyos sa laigay sa kinabi ng mong ihatag ka na mo. Yung kami giaptingan, proteksyonan sa simana o ibabot ni Matana, o ikaw, ang daigo, di mayawang pasalamatan. Simbahan ng Diyos. Hinato Diyos sa hallelujah ikan sa pagsugod sa mga pagdaig, pagsipa, pag-imayan, pasalamat ka niya, may kabugawad ka na mo Diyos. Sa joyful song, solemn song, bisat pa sa Bible study, brothers mo gawali, bisat pa sa mga members mo, makanakaan ang to sa closing prayer, God. Hinato Diyos, ikaw ka panganakan na mo, ikaw Diyos, gabay ka na mo, ay pasagin Diyos. Pagay kami sa mga presensya, di huwag kami sa Espiritu o Diyos. O sa Diyos, pasalawa kami sa mga kalabasan, tapos kami sa mga pagdaig, pagsigba, pag-ibaya, pagpasalamat kami mo Diyos. O sa Diyos, hallelujah, tagay kami, mayang panglawas ka, pilay kami sa disgrasya, katalagman, kinutang kasakitan, o hinawag ng Diyos na tagay kami, kusog, kabaskog, kayo sa awas, na bad pressure, our heartbeat, blood sugar, normal blood pressure, God, hallelujah. Digestive system, God, ikaw Diyos, hallelujah, mag-analyze among lawas sa Diyos, normally kami sa discussion at talagang kalutan kasakitan. O ginagalan God, ang iyang mag-isaring ito sa lamatan, alam mo madawat sa kumanang Panginoon Diyos. All the highest power, thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. Jesus we pray. Amen. Praise the Lord. Ano yung hatag ni Beloved Mami siya mag-lead sa praise and worship? Okay, praise the Lord. May gabi sa tanan, atong daigon, atong buhay o dalagon ng Diyos sa mga joyful o glorious songs. Amen. Praise the Lord. These are the days of Elijah, preparing the waters of Lord. These are the days of the servant, Moses' righteousness being restored. And these are the days of Zion, famine and darkness is born. So we are the voice of the desert, preparing the way of the Lord. Holy Christ, running at the shining at the sun, and draw the world to live your praise. You believe, I was at the salvation come. As these are the days of Satan, the tribals becoming us flesh. And these are the days of the servant, even rebuilding the temple of Christ. And these are the days of the harvest, and these are
Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross, from earth to grave, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Ikaw ang aking kagalakan, ikaw ang aking kalakasan. Hirap ng kalooban, dulot ko'y kapayapaan. Di man kita makita, sa puso ko ay maligaya. Pagkat alam kong nariyan ka, lagi kong kasama. Ikaw ang aking kagalakan, ikaw ang aking kalakasan. Hirap na kalooban, tulog ko'y kapayapaan. Di man kita makita, sa puso ko ay maligaya. Pagkat alam mo mariyan ka, lagi kong kasama. Puso ko ikaw kasama, at lumikha pa ang pagdaan sa'yo ay isang gabi. Hindi ko mabigyan na ika'y pasalamatan. May tuloy mo na bilang sa buhay ko, Ama.
Above all things, above all nature, the all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders, this world is ever known. Above all wealth and treasures of the earth, there's a way to measure what you're worth. Crucified, way behind the stars, you leave to die, rejected and alone, like a rose trembled on the ground. And thought of me above all, above all powers, above all things, above all nature and all created things. All wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders, this world is ever known. And treasures of the earth, there's a way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you leave to die, rejected and trampled on the ground. You took and thought of me above all. Crucified, behind a star, you leave to die. Rejected and alone, like a rose trembled on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose trembled on the ground. And thought of me above all.
praise the Lord. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God! Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Age to age stands, and time to send the sands, beginning and the end, beginning and the end. The Lord is great and Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God! Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Worthy of praise, my heart will sing how great is our God. Name above all names, you are worthy of all praise. My heart will sing how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God? Now we'll see how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Hallelujah, praise the Lord. Lumubog himaya sa langit ug sa yuta, tanan o Diyos, tani mo lamang. Ikaw puno sa guma, nga walay katapusan, o Diyos
Panginoon sa iyo o Diyos na di mo laban. Ikaw mo sa tuma na wala'y katapusan. O Diyos ay totoo at umahamo. Pinoong Diyos na inumaong sa tanan. Tapos kami Diyos sa Paulo na Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us away from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever.
glory, honor, power, thanksgiving, and might belong to the Lord Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Ang kapayapaan, dakilang pag-ibig, pagmamahal, habag-adawan ng ating dakilang Diyos ay sumasa atin sa gabing ito. Amen? Praise the Lord. Pagbaga natin dakilang Diyos na naman. Thank you, beloved Ms. Matalis. Thank you, beloved small leader, beloved Mami. Salamat sa ating dakilang Diyos na tayo po ay ginabayan sa buong isang linggo, iniingatan at inaliw sa kapahamakan sa mga taong masasama, taong dautan o mga espiritong dautan. Amen. At salamat sa mga pagpapalang material at espiritual na dalaging inibigay ng ating dakilang Diyos sa atin sa matag-usapan nato. Amen. Sa bawat isa sa atin. At dalawa po tayo magmahal sa ating Bible study. Atin pong balikan ang balikan po natin ang chapter 1 ng Matthew, Book of Matthew. Nandiyan po tayo sa nakasulat sa ngalan ng Ama, ng Anak. Book of Matthew po tayo namin naman. At balikan po natin chapter 1 verse 18 to 25. Kasi mayroon pa akong nakausap na sharean ko na tungkol sa tamang pangalan ng ating dakilang Panginoon. So marami kasi pangalan ng ating dakilang Panginoon, ating tagapagligtas. Pag sinabi natin tagapagligtas, referring to Jesus or Yeshua. Yan po ang naman. Pag sinabi mo, di ba tinatawag rin ng mahal ni Jesus na nandyan sa Kanya ang Diyos, kasama natin ang Diyos. Yan po yung nakasulat, no? Ano po ang ibig sabihin niya? Ano po ang katumbas niya? Pangalang Emmanuel. Yan po mga ginagawa. So, pag sinabi mo, messenger, tinatawag din siyang messenger. Ano po katumbas na katawagan sa kanya? Hindi po yan pangalan, katawagan. Yung Emmanuel, katawagan din. Pero hindi pangalan. No? Kasi isa lang ang pangalan na binigay ng Diyos, Ama. No? At sinabi ng Anghel, ang pangalan ng mahal ni Jesus ay Jesus. Bakit? Kasi yan po ay napakadakilang pangalan. Bakit dakilang pangalan ng Jesus? Kasi tagapagligtas. Walang ibang pangalan na tumutukoy na tagapagligtas kundi ang pangalan ni Jesus. Kaya napaka-powerful, makapangyarihan po ang pangalan ni Jesus. Hindi po siya katumbas ng Emmanuel, hindi po siya katumbas ng Messiah, kasi ang Messiah ay messenger. No? So, hindi ka nagpapahiwatig ng
tamang name. No? Kumbaga, kasi hindi naman yan, yung Messiah, hindi naman yan pangalan, kundi titulo. Hindi yan nag-specify. Kasi, pag sinabi mo messenger, di ba? Hindi naman yan pangalan consider siyang title. Pag sinabi mong Emmanuel, parang pangalan siya. Pero hindi po siya pangalan, kundi katawagan lamang. Katawagan lamang po. Yan po mga memang. Pero yung pangalan, Jesus. Yun po yung totoong pangalan na sinasabi ng anghel. Bakit? Kasi ang Jesus, ang ibig sabihin ay tagapagligtas. Kaya natin mga pinamahagya, hindi tayo naniniwala ng Kristo. Hindi tayo naniniwala ng Kristo kasi yung Kristo ay isa lamang pantalya, isa lamang pagsira ng totoong pangalan ng ating Panginoong Jesus na tagapagligtas. So, balikan po natin kasi may nakausap na ako na hindi niya alam na mayroon palang nakasulat na ganito. No? So, yan po mga minamahal. Balikan natin. Verse 18, ganito ang pangyayari sa kapaganagan sa pagpaganak kay Jesus. Si Maria na kanyang ina ay nakatakdang ikasal kay Jose. Pero bago sila ikasal, nalaman ni Maria na buntis siya sa pamamagitan ng banal na espiritu. Bakit alam niya na sa pamamagitan ng banal na espiritu? Siyempre, nagbabasa siya ng nagbabasa siya ng ulam. Ibig sabihin, yung propesya. At tulog na tulog yan. No? Yung propesya na yan, no? Sa kabanang nila. Kasi, sinasabi ni Prophet Isaiah yan, at saka sa ibang mga propeta. No? So, pangalawa, hindi siya ginagalaw. Hindi siya ginalaw. Virgin siya. Alam na alam niya kasi, di ba sabi nga natin, tayo mga lalaki, hindi natin alam talaga kung sinong ama ng dinadala ng ating asawa. Ang mga pag-alam ko, may alam na talaga niyan ay ating beloved wife. Kasi siya may hawak ng kanyang sarili. So kaya, yun po mga minamahal. Alam na alam ni Mama Mary na hindi po siya ginalaw. Wala pong gumalaw sa kanya. No? At kaya sinasabing nabuntis siya sa banal na espiritu. So, ano po yung banal na espiritu? Referring to our God. Kasi, pag sinabi mong banal, di ba? Mayroon kasi dalawang klaseng espiritu banal at saka bad. Bad spirit. Yan po mga minamahal. So, kaya, sinabi ko kanina na alam niya na mangyayari kasi may mga propesya na no? Kaya expected na yan na yung mangyayari sa kanya ay gawa ng banal na espiritu. Kaya sabi niya dito, sa ating binasa, no?
sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Si Jose na magiging asawa niya ay isang patuwid na tao at ayaw nitong malagay sa kahihiyan si Maria. Kaya pinasya niyang hiwalayan na lang si Maria ng palihim. Habang pinag-isipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon at nagsabi, Jose, na mula sa angkan ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria dahil ang pagbubuntis niya ay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So, hindi alam ni Beloved Joseph, no? Na ang pagbubuntis ay anabuntis at saka mula sa banal na Espiritu. Pero si Mama Mary, alam niya. So, kaya pinaalam sa kanya ng anghel. Kasi kung hindi ipapala, ihiwalayan niya ng palihim si Mama Mary. So, ano mangyayari? Magiging bastardo ang mahal na Jesus. Walang ama. Walang kilalaning ama. So, kaya minabuti, no? Ng ating dakilang Diyos na patatagin yung kalooban at magtiwala sa kataas ng Diyos si Beloved Joseph. No? So, kasi, biro mo naman, pakasalan mo yung isang babae na buntis, sa isang lalaki, hindi naman malalaman kung totoo yung banal na Espiritu o hindi totoo eh. So, magdududa ka talaga. No? Kasi, likas na sa mga lalaki yan. Likas na sa ating custom. Custom rin na natin na. Magdududa talaga tayo. No? So, yan po mga minamahal. Kaya, sinabihan siya. No? Sinabihan siya na sabi niya dito, huwag kang matakot na pakasalan si Maria dahil ang pagbubuntis niya ay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Manganganak siya ng isang lalaki at pangalanan mo siyang Jesus. Yan po mga minamahal. Dito po tayo nagkatalo, no? Marami kasing naniniwala, bilyon-bilyon naniniwala ng Kristo. Hindi po pangalan ng mahal ni Jesus ang Kristo. Ang Kristo po ay hindi tumutukoy sa isang tagapagligtas. Wala po kayong mababasa na ang Kristo ay tagapagligtas. Wala po kayong mababasa na ang Kristo ay tagapagligtas. Kasi ang Kristo, kung yan ay hangot, no, sa salitang Misaya, ang Misaya kasi ay hindi tagapagligtas. Hindi tagapagligtas ang Misaya. Yan ay ano lang, title, messenger. So pag sinabi mo messenger, hindi po yan nakakapagligtas. Kasi yan ay may daladalang balita. No? May daladalang balita. Ano po ang tagapagligtas sa messenger? Yung mensahe, yung message. Kapag yung mga salita, kapag yan ay paniwalaan mo, yun yung makapagligtas sa'yo. No? Yan po mga minamahal.
Yan po yun ang tumutukoy sa mahal ng Jesus. No? Kasi ang mahal ng Jesus kasi ay tinatawag ding anak ng Diyos. Kaya Diyos din siya. Hindi naman pwedeng sabihin natin kung anak ng Diyos ay tao pa rin, di ba? Malayo sa ating, kumbaga, kung ikaw ay nakapag-aral, napaka-imposible nga isipin mo na ang anak ng Diyos ay hindi Diyos. Napakalayo po yan. Ang tama ay iisipin mo at paniniwalaan mo na ang anak ng Diyos ay Diyos din. Tulad din ng tao. Kapag ikaw ay nanganak, alam ka naman, anak ni Pedro yan. Anak mo yan eh. Di ba? Yan po ang amin. So, kaya napakaraming na-deceive po ng diablo tungkol dito. No? Maraming hindi naniniwala na ang mahal ng Jesus ay Diyos. Yan po ang amin. Kasi na-deceive sila ng diablo. So, magiging tagapagligtas ba? No? Ang pangalan ni Jesus, kung hindi siya Diyos, hindi mangyayari yun. Kaya nga, ipinakilala siya ng ating Ama, 2 beses, no? Doon sa previous natin pag-aaral, yung transfiguration, yung nagbago yung mukha ng Panginoon, tapos sabi ni Peter, beloved Peter, na gagawa siya ng 3 kubol, di ba? Hindi pa siya nakapag-tapos magsalita, nagsalita na, sinaway na siya ng dakilang Ama. He is my only begotten Son. Believe only to Him. Diba? So wala na, lipas na si Prophet Moses, lipas na si Prophet Elijah, kasi ang mahal ng Jesus na ang kanyang inutusan na mga siwa sa kaligtasan ng kanyang bayan. At wala na rin yung mga Levita, yung priestly order of Levites, wala na rin, tinanggal na rin yung lumang tipan. Na Levita lamang ang mga siwa sa kaligtasan ng bayan ng Diyos. No? Kaya sinaway ng dakilang Ama ang kaisipan ni beloved Peter. Sabi ng Ama, He is my only begotten Son, believe only to Him. Diba? Yan po yung tamang pagka-translate. Believe only to Him. Yan po yung tama. No? Kasi mayroon ng 3. No? Kaya kailangan mayroon only. No? Yan po mga memang. Kasi tumutukoy po yan sa mga sumod ng Diyos. Yung 3 kasi nagre-represent yan ng 3 templo. Yun yung sinasabi ng mga Israelita, no? 3 templo, kaya itatayo daw nila yung 3 templo. Hindi kasi nila naiintindihan kung ano yung templo na tinutukoy ng ating kataas-taasang Diyos. Ang templo na tinutukoy ng kataas-taasang Diyos ay yung kanyang mga importanteng mga sugo. No? Na doon siya mananahan. No? Prophet Moses, Prophet Elijah, at ang mahal ng Jesus. No?
Final na yung mahal na Jesus kasi tinatawag na niyang anak. No? Yan po mga minamahal. Diyos na talaga yan. Yan po mga minamahal. Kaya kapag hindi natin napaniwala ang Diyos, ang mahal na Jesus, magiging walang kwenta ang mga salita na dito sa kasi ibig sabihin, mula lang ito sa tao. Yan po mga minamahal. So pag mula sa tao, walang kahulukan. Kaya napakamali na ipapangaral mo na ang mahal ni Jesus ay hindi Diyos. No? Kaya nga, nagre-represent siya, tinatawag siyang templo, kasi bilang tao, yung katawan natin, no? Tao talaga yan. Pero, yung laman, yung loob, yung espiritu, ay espiritu ng kataas-taas ng Diyos. Yan po mga minamahal. Kaya, tinatawag na Emmanuel. No? Tinatawag siyang Emmanuel. Katawagan lang po yan, Emmanuel. Kasama natin ang Diyos. Bawat siya ay magpapagaling, no? Bawat siya ay magkitaan ng mga kamanghamang gawa, no? Pinapahinto ang hangin, pinapahinto ang mga alon, nagilakad sa tubig, sa dagat, o sa tubig, naglalakad, hindi nalulunod. Bawat mga kamanghamangang ginagawa ng mga Jesus, tinatawag siya na nasa Kanya ang Diyos. No? Ibig sabihin, kasama nila ang Diyos. No? Yan po mga minamahal. Yan. So, tandaan po natin mga minamahal, na huwag kayong magpaluko dahil malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Huwag na tayong magpaluko. Kasi baka pagdating niya, yung posisyon, yung stand mo, ay nandyan pa rin sa paniniwala na ang mahal ni Jesus ay hindi Diyos, ay delikado. Kasi dito sa banal na aklat, no, marami dito na magbabasa mo na ang mahal ni Jesus ay tumatawag ng Diyos. Kaya yan yung sinasabi nila, bakit? Bakit? Kung Diyos siya, bakit kung Diyos siya, bakit siya tumatawag ng ibang Diyos? No? Kaya nga mayroong mga title. Ang mga anak ni Jesus ay anak ng Diyos. At ang kataas-taasang Diyos ay Ama. Kaya nga ang Biblia, ito po yung kinaklasify natin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu. Iisa lang po yan, hindi po ibig sabihin na tatlo ang Diyos, hindi po ibig sabihin na may Trinity. Yan po ay tumutukoy sa manifestation ng God. Kasi noong una, ay wala pa yung anak, hindi pa nagpapakilala, at wala pa rin yung Espiritu na helper, yung hindi po pinapakilala ganyan. Yung Ama lang, hindi din siya nagpapakilala Ama. Noon. So yan po mga minamahal.
pinapakilala niya ay Panginoon, ang Diyos. Pero yung mga nanampalataya sa Kanya, tumatawag sa Kanya ng Ama. No? Kasi free naman, tumawag. Malaya ka naman kung anong basta't panggalang. No? Yan po mga naman. Pero, hindi siya nagpapakilala na Ama. No? At hindi siya nagpapakilala ng kahit sino na kanyang anak. Maliban na lang noong ipinadala niya ang mahal na Jesus, kanyang bukong na anak. Yan po mga mga. Tandaan po natin yan. No? Kaya nga, mayroong tinatawag na Ama, Anak, at Espiritu Santo. Yan. Kasi may mga nakasulat dyan. Yung pong Genesis, book of Prophet Malakay, yan po yung sa ngalan ng Ama. Hindi po yan taliwas po sa katawagan ng gumawa ng Biblia, ng compilation ng Biblia, na tinatawag nilang lumang tipan. Hindi po. No? Hindi po. Ang lumang tipan ay yung tipan ng Diyos sa mga Levita na pinaluma niya. Tinanggal kasi sila, no? Bilang administrador. At pinalagyan sila ng mahal na Jesus. Kaya yung bago ay ang mahal na Jesus, bagong administrador. Yan po mga naman. So yun po yung luma. Nanibita lamang ang magiging pare, nanibita lamang ang mga siwa sa kaligtasan ng bayan ng Diyos. Yun po yung pinaluma. Hindi po yung book of Malakay up to book of Genesis. Hindi po. Ang patunay po niyan mga minamahal ay sinabi ng mahal ni Jesus mismo na ang salita ng ang utusan ng ating dakilang Diyos, ang salita ng ating dakilang Diyos ay hindi paparang, kailanman hindi paparang. Kahit kaliit-liitang kudlit, hindi magbabago. Yan po mga minamahal. So, ibig sabihin, mali-mali talaga yung sinasabing lumang tipan. At sinasabi nila ang 10 utos ay wala nang bisa kasi iniiwasan nila dyan yung Sabat, yung adlaw ng ipapahulay. Kasi nandiyan sa 10 utos. Yan po mga minamahal. At saka yung pangangalan niya, ayaw na ayaw nila yung pangalan niya kasi takam na takam sila dyan eh. Takam na takam sila dyan. Hindi nila maiiwan yung babae. Takam na takam sila sa babae. Takam na takam sila sa iba't ibang babae. Pero ang totoong kahulugan naman talaga ng pangalan niya sa spiritual ay hindi naman babae. Yan po ay kapag ikaw ay mag-over the backward, iwanan mo ang ating dakilang Diyos at magkaroon ka ng ibang Diyos, yan po yung spiritual na pamapangalan niya. Pero sa material, yan po yung mayroon ka ng asawa, mayroon ka ng husband, tapos yung babae, ng ibang lalaki. Yan po yung pangalan niya. At saka yung lalaki naman, naglaro naman ng apoy sa ibang babae kahit na may asawa na. Yan po ay
Sa ating batas, iba-iba po yan. Pag babae, adultery. Pag lalaki, concubinage. Pero sa mata ng Diyos, yan po ay pangangalunya. Isa lang po, pangangalunya. Yan po mga memang. No? Yan po ay hindi maiiwan-iwan nila. No? Kasi, ina-accept din po nila na sila po ay masalanan. Kasi nandito nga sa Holy Bible, salita ng mga aral ng sa mga beloved disciples, apostles. Yan po mga minamahal. Yan po mga minamahal sa kanilang pangangaral. No? Yung pangangalo niya ay kumbaga hindi lamang sa material yung mga nangyayari sa atin, sa mga tao, no? Kundi sa spiritual din. Yung pag magkaroon ka ng ibang Diyos, yan po yung mga maintindihan mo sa kanilang pangangaral. Kahit sa lumang tip, sa sinasabi ng lumang tipan, no? At sa pangangaral ng Mahal na Jesus. At ang Mahal na Jesus ay masyadong stricto nga dyan. Masyadong stricto. Kasi kahit na tumitingin ka, di ba, na may pagnanasa, no? Pangangalan niya na. Yan po mga memang. So, siguro kahit na ikaw ay mag-isip ng ibang Diyos, pangangalan niya na yun. Sa spiritual. So, yan po mga memang. So, balik po tayo sa ating pinag-aralan. So, magaganap siya ng isang lalaki at papangalanan mo siyang Jesus. Bakit Jesus? Dahil ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Yan po. Kasi siya ang sinabihan na iligtas niya. Kasi nga, pinalitan yung mga Levita at siya ang bagong administrador. Siya ang magliligtas. Siya ang tagapagligtas. Yan po mga. So, napakasagrado ang salita, ang pangalan ng Jesus. Napakasagrado ang pangalan ng Jesus. Kasi tagapagligtas po siya. Pero pag sinabi mong Kristo, hindi po mapapantayan sa Jesus. Hindi po siya papantay sa Jesus. Kasi yung Kristo, ibig sabihin nila Kristo ay Messiah, yan po ay messenger. Messenger. Pero dito, sa Jesus ay tagapagligtas. Napakasagrado po. Kaya hindi po basta-basta ang pangalan ng Jesus o Yeshua. Yan po mga memang. Kahit ang Emmanuel, mas mataas pa rin sa Messiah na pangalan ng salita. Kasi ang Emmanuel ay tumutukoy na
kasama nila ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. No? So, tumutukoy sa Diyos. Yan po mga minamahal. Kaya tayo po ay hindi po tayo naniniwala ng Kristo dahil po dito. Hindi tayo naniniwala ng Kristo kasi kung babasahin natin ang lumang Biblia, lumabas lang po yung Kristo sa Book of Acts, doon sa Antioch. Yan po mga minamahal. Yan lang po yan lumabas. No? Kaya bakit natin binalik ito? Kasi yun nga yung sinasabi ko, may mga tao o napakaraming tao na hindi alam o baka halos lahat ng tao kasi hindi nila alam ito yung ating pinapangaral, yung katotohanan. So kasi ang mga new version ng mga Bible ngayon ay nagtad ng Kristo. Kahit Jesus sa lumang Biblia, kahit Jesus pinagtad ng Kristo. Yan. So dapat limit lang doon sa Messiah. Sakaling yung Kristo ay Messiah, sino makapagsabi na Messiah talaga yung ibig sabihin ng Kristo? Yan po mga minamahal. Sino bang kilala po ba natin yung mga sumulat nito ng nag-compile ng Biblia nito? Diba? At diba? Hindi natin matatanong ano talaga yung sabihin ng Kristo. Kasi lumitaw lang yan ang nagtataka ako'y bata pa, yung mga Biblia noon ay makikita mo lang yung Kristo sa Book of Acts. Yan po mga minamahal. At sa iba pang mga, basta dyan, mag-umpisa sa Book of Acts. Pero sa Gospel, wala talaga yan. Sa tinatawag nilang Old Testament, wala din yan. Sa Genesis to Book of Malakay, wala po yan. Yan po mga minamahal. So, ang mababasa natin doon, ayon sa hula, ng mga propeta, ang mabasa natin, Emmanuel, Prince of Peace. Ano ba? Marami pang katawagan. Pero walang Kristo. Yan po mga minamahal. Kasi lumabas lang yan sa Book of Acts. Imbento yan ni Beloved Paul o ni Beloved Barnabas sa Antioch yan. So, kahit ngayon, pag magsaliksik kayo, mayroon pa rin kayong makikita ng mga lumang mga Biblia na lalong-lalo na yung Jewish Bible sa Bible.com. Diyan, makikita ko wala talagang Kristo diyan. Walang Kristo. So, kasi invento lang yung Kristo. Bakit inuusig sa China, sa Israel, at sa India, ibang mga bansa, ang mga Kristiyano? Kasi sila mismo, alam nila na walang Kristo. Yan po mga minamahal. At
alam din nila yung mga pangangaral, yung one saved, always saved, yung pwede nang pumatay, pwede nang mag-asa, pwede nang, no? Yan na kasi yung sobrang matunog ngayon eh. One saved, always saved. Napakarami kasi nila. Kaya, halimbawa, China, India, Israel, at iba pang mga lugar na alam, no? Yung Biblia, yung tunay na Biblia, alam nila. Hindi yung mga new translation. Kasi nga yung mga bagong translation ay tad ng Kristo yan. Alam nila na walang Kristo. Kaya, pag mga ngaral ka doon, ay talagang pwede kang patayin nila. Kaya maraming mga pinatay. Maraming mga, kasi threat yan eh. Threat, parang manganganib ang gobyerno, manganganib ang komunidad. Kasi tuturuan mo na Kristo, tapos alam nila walang Kristo. Tapos tuturuan mo na pwede nang pumatay, pwede nang mag-ahasa. No? Kasi wala ka ng kasalanan kasi inako na naman susunod sa cross. Yan kasi yung katuruan ni Satanas eh. No? Yan po mga naman. Tulad mo yan ni Satanas. No? Tungtuwas sa Satanas niyan. Kaya talagang, ay, kung ako ang leader, hindi ko papayagan talaga. Kasi, halimbawa, napakaganda na yung katuruan, no? Moralidad ng bansang ito, tapos papasok ka, tapos turuan mo ng ganyan. Hindi pwede. No? May karapatan kami na, halimbawa, may karapatan kami na protektahan ang komunidad. Kaya yun yung nangyayari. Pero binabaliktad yan eh. Sinasabi na walang Diyos yung mga yan. Tapos, ganito ganyan. Kasi, hindi nila nakuha yung kanilang gusto. Ganyan talaga yan. So, pero kung ang katotohanan ay alam nila. At ayaw nila na masisira yung kanilang komunidad at mag-uugat ng kasamaan. Yan po mga kapatid. So, kasi minsan, no, hindi natin alam kung mayroon kasing ugali ng tao na kapag sinabihan silang ganyan, tapos mataas yung moral ascendancy nung nagsabi sa kanya, sinusunod talaga niya. Pinagpaniwalaan niya. Parang Diyos niya yung nagsabi sa kanya. Yan po yung kadalasan nangyayari. Kaya, yung katotohanan ay nasakripisyo. Yan po mga ganun. So, tandaan natin, ang pangalan ng ating tagapagligtas ay sa anghel sa ating binasa dito ay Jesus, hindi po Kristo. Alinsunod dito sa mayroon nga akong nakausap, kawawa naman, hindi niya alam itong chapter 1 ng Matthew. So, yan po namin. So, nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa magitan ng propeta. Magbubuntis sa isang birhen
at manganak ng isang lalaki. Tatawagin siyang Emmanuel. Nandito pa lang Emmanuel. Na ang ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. So, itong Emmanuel, mababasa na natin ito sa book of Isaiah. Sinasabi niya doon. So, nang magising si Jose, sinunod niya ang sinabi ng anghel at pinakasalan niya si Maria. Pero hindi siya sumibig kay Maria hanggang sa maipanganak nito ang sanggol. Nang manganak na si Maria, pinangalanan ni Jose ang sanggol ng Jesus. So, tayo po ay sana maging katulad ni Bilang Joseph na marunong tumalima, marunong sumunod. Yan po mga kaibigan. So, huwag po natin patigasin ang ating puso at isipan at huwag po tayo magpadisip. No? Pinag-aralan na natin yung sinabi natin noon na, di ba, sinasabi ng napakaraming tao kapag makausap mo, sinasabi nila, unsay akong namataan maoy akong pakamatyan. No? Yan po mga kaibigan. Unsay akong namataan maoy akong pakamatyan. Mo nag-iiyahan na. No? Bisag kinsa nga imong mga istorya, bisag paglagwans nimo, bisag pa og friend nimo, bisag pa og associate nimo, kinsa man na siya, pamilya nimo, mga igsuon nimo, mao gyud ay ilang isulti. Napaka kumbaga isang kalungkutan mga minamahal. Isa po yung kalungkutan. Kasi hindi po dapat ganyan. No? Kaya nga, pinag-usapan natin noon, di ba, may Bible study tayo niyan. Hindi po ganyan ang turo ng mahal ni Jesus. Hindi po ganyan ang nangyari sa mga disciples at sa mga apostles. Sila po ay marunong makinig. Sila po ay marunong umunawa. Tulad ni Beloved Joseph. Sabi ng anghel, pangalanan mo siyang Jesus. Kasi tagapagligtas siya ng bayan ng Diyos. Isunod niya. Yan po mga kaibigan. So sana tayo, open naman ito. Nandiyan naman sa Holy Bible yung chapter 1 ng Matthew. Pag-aralan niyo ng gusto. Ako ba'y mali? Ako ba'y may haka-haka lamang o ako ba'y nagsisinungaling o yan po mga minamahal. Ako po'y nagbabasa lamang dito at ina-apply lamang ang wisdom ng ating dakilang Diyos. Kasi wala akong nangangalo ng mga dito. Kasi biro mo naman yan. Napakarami mo ng membro. Tapos bigla ka mag-iba ng posisyon mo, ay hindi pala pwede yung Kristo. Di ba? Ano sasabihin na napakaraming membro mo? Di ba? Kaya hindi nila pinangarap ko ito mga minamahal. Hindi po nila binibigyan ng pansin ito. Kasi mauhuli sila eh. At baka patanungin sila ng kanilang membro na, bakit
Kristo. Wala namang Kristo dyan. Ang sinabi dyan, pangalanan mo siya Jesus. Wala kayong maririnig na mga pangangaral na ganyan, mga minamahal. Wala po kayong maririnig na ganyan kasi iniiwasan nila ito. No? Kasi naniniwala sila ng Kristo. Yan po. Pero kaya na po ang magbasa, kaya na po ang musga, kaya na po ang munawa. At kaya na rin ang magpapasya kung kayo po'y patuloy na magpapadisip mga minamahal. Awitan natin ating maging na Diyos. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name. You are great, you miracle so great. There is no one else like you. There is no one else. You are great, you miracle so great. There is no one else like you. There's no one else like you. Deserve the glory and the honor. We're gonna lift our hands and worship as we magnify your name. You deserve the glory and the honor. We're gonna lift our hands and worship as we magnify your name. You are great, you miracle so great. There is no one else like you. There's no one else. You are great, you miracle so great. There's no one else like you. There's no one else like you. There's no one else like you. Hallelujah, praise the Lord. Ang importante dali yung mga mo ng mga Diyos ng pala. Tag-iyas pinabili buhat sa akin. Diyos ng Diyos sa siguro. Diyos na tutupet po sa Diyos na extra. Diyos ng sa mga sa ating church. May gabi ng mga salamat at Diyos sa mga pulong na mga patrikugan. Dahil ito hindi na ikaw ang may isok sa mga kasing-kasi ang kinimagamit sa mga pagkinabi o yun sa pagpadasin, magbalik ko magpadugang sa pagsaring kagkalibo. Mga tudlo ka na mas magigugma ka na yung mga pagsunod sa mga kaguto. Tudlo sa kami sa pagiging kumain, pag-isigay, pag-espiritual, pag-pamilya, tipong church o sa mga taong sa balik pagkakas.
ay kayo pasag Diyos. Usap ko Diyos, padayon ikaw, magagamit pagkana mo, padayon ikaw Diyos, pasaylo sa mga kalapasan, sa punong buto na. Yung pagkana mo guys, tipog na mo puso, tipog na mo kasingkas, tipog mo ka na. Kalagalan ka na mo Diyos, ibang dahil yung pasalamatan. Nagabig chance mo lang kayo, magagawa yung kinapita siya, kami ko na kami. Tugagi ang pagsalit na kanina. Kung ikaw Diyos padayon, magaban, ano Diyos ko magtayo, magaban sa mga palipahon, hallelujah, o sa mga pagkatulog, o imo kami ampingan, proteksyonan, ilayo sa mga diskas, sa katalagman, kadatan kasakitan, o sa Diyos, hallelujah, ipabot kami upang o Diyos, ang kami magpadayan sa pagdaing, pagsimba, pagimay, pagpuslan kami mo, pinaagi sa sa ulo, paghandam sa sabat ng Diyos, hallelujah, yung isugot na ika. Sa Diyos, hallelujah, pala ikaw mag-aayos sa sakit at masunod sa mga problemas pinasal sa sakit at iyan. Pala ikaw, Diyos, tubag sa mga pag-aampo, Diyos, hallelujah. O, hinawag Diyos, bubuhat mo kami kanunay sa imong bugmog kaluhay ka. O, sa imong mga panalangin, hallelujah, sa imong, hallelujah, mga hallelujah, hallelujah. Sa imong kalinaw, O Diyos, hatag din ka lang mo, O Diyos. Hallelujah. Itanangga na mag-iampo, isa din yung pasalamatan na magdawat sa mga pangalan, Diyos. All the highest with honor, thanksgiving, power, and duty belong to Jesus. In the name of Jesus we pray. Amen. Praise God. Salamat sa Panginoon Diyos. So, dadako po tayo sa pagbibigay ng mga verse ng tawagan si David Enzel para magbigay ng mga verse. Proverbs 3, verses 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge you, and He will make your paths straight. Said verse 20. Don't let go from me, scatter like tears. Amen. Galatians chapter 5 verse 13. As for you, my friends, you were called to be free, but do not let this freedom become an excuse for the thing of physical desires controlling. Instead, let love make you serve one another. Hebrews chapter 13, verse 16. Do not neglect to do good and share what you have, for such sacrifices are pleasing to God. Amen. Praise the Lord. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one could come to the Father except through me. John chapter 14, verse 6.
O salamat sa atong buhay ng Diyos nga gitagaan sa taniyang kadaugan sa atong panibahon. Amen. Happy Sabbath mga mahal. Happy Sabbath mga mahal. Shout the Lord. Palapagan natin ang Diyos. Salamat sa pagpili ng Diyos nga gitagaan sa kayo kadaugan sa atong panibahon. Amen. O salamat sa Diyo kabasugay ng sinawa, salamat sa paggabay sa atong pagsimba sa pagpili ng Diyos. O ginawag ka atong pagpili ng Diyos, pagkabal ka nato sa tibok kagabiyon, ang tulugma, ipalapita sa kabuntagon, layo sa diskresyon at kalit ng ilatang kasakitan. O ginawag ka nasigang sa pagpili ng Diyos sa atong pagsimba, pagdayon kanimaya, pagpasalamat kaniya ugma, padayon niya pagsimba kaniya. Amen. O hinawag nga tubig ng Diyos, padayon nga mag-aayos sa ito ng sulat sa mga problema sa mga sa kapatiyan. O atong buhay ng Diyos kung ka mag-aamping, mag-protection kanunay ka nato, bisan pa sa atong mga loved ones, sa atong mga kahigalaan, sa atong mga amigo, kahigalaan, o sa atong mga associate, atong tanan mga relatives nato. Hinawag nga ang protection sa atong buhay ng Diyos ay mabot dito kanila, sila ampingan, ikasunan, sama sa pag-amping dirigan nato. Amen? So, nausap nga atong buhay ng Diyos hikap sila ng kasingkaan sila ng dahil kasi pag-imay sa buhay ng Diyos. O ato yatag may bilabid David kami mag-lead sa closing prayer. Praise the Lord, O God, praise, glory, honor, power, thanksgiving, and honor to God for Jesus. I praise God. Malay ito Diyos sa Father Abraham, Diyos ni Jacob, Diyos sa ilang mga apostoles, sa mga propeta. Salamat God, ikagabi na Jesus ngayon kami gibanan Lord sa panimbawan o God. Salamat sa iyong mga pulo, mga manapatalingugan. Natulog dilim sa kanulay mga tisusod kasing-kasing ang bahing gabay sa mga kinagay Lord. Salamat sa Lord sa imong tanang protection, sa tanang pagpapala Lord sa financial, material, physical, malabay na yun sa spiritual. Salamat sa kayuhan sa kitagulatian God. O pinagi sa ibaban ng gawang God ang masaway ginaban nulot sa kaaway, kasaot in Jesus' name. Upo, sipon, halanat ang kaso, hypertension, pseudopsoriasis, gallbladder stone, kidney stones, kasaot will be healed in Jesus' name. Sakit sa upper lower lumbar, sakit sa kuko mga pamaot, panuhod, kasaot will be healed in Jesus' name. Arthritis rheumatoid, arthritis osteoporosis, kasaot will be healed in Jesus' name. Sakit sa kugatan, kabukugat, panuran, kasaot will be healed in Jesus' name. Piskat, sakit sa mata, kasaot will be healed in Jesus' name. Sakit sa lubo, sakit sa panig, kasaot will be healed in Jesus' name. Mind stress and physical stress, huwag ka na sakit ang balatian, ikan sa gulong, sa palapa, kasaot will be healed in Jesus' name. Sakit sa buwan, di pag sinagtanay ng kagupot, huwag ikilbikil mga tanggatan, tentasyon, kasaot in Jesus' name. Ibala sa negosyo, trabaho, pag-eskwela, ibala sa tanang butang, kasaot
Jesus' name. Coronavirus, dalang bacteria, parasites, is out kasab in Jesus' name. Dinusunog, mga katalaman, kalawatan, kasakitan, kasab in Jesus' name. Jesus saves, Jesus heals. Jesus saves, Jesus heals. Jesus saves, Jesus heals. Jesus is the mountain of life for years. For Jesus is our shepherd, there's nothing we shall want. All thy praise, glory, honor, power, thanksgiving, and might belong. For yours with Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Gentiles and serve the Lord. Hallelujah. Hallelujah.